In this recap video, we will be looking at Kibuloy, not SMNI. Marcos, nasa Europa, Chocolate Hills, Binalahura, at marami pang iba. Kumusta for me? This is for Joseph and welcome to News Item Worthy Recap Weekly Edition number 42. We have done so cover since last week, so skip the retances provided if it piques your interest. Get magadan for the basic selective summation. Here are some Peach News commentary for your convenience. Kibuloy hindi parte ng SMNI. Iginiit ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na ang kanyang titulo as the Honorary Chairman ng Suarezug Media Corporation at mas kilala sa Sunshine Media Network International o SMNI ay ineffective in the sense na wala siyang kontrol sa korporasyong iyon simula nung siya'y bumaba. Hindi na raw siya involved sa mga gawain ng kumpanya years ago bago mabigyan ng panibagong prangkisa ang SMNI back in 2019. Pastor Apollo Kibuloy is the honorary chairman of SMNI, and he's not part of the day-to-day operation of SMNI. Aside from the Ontiveros investigation kay Kibuloy patungkol sa mga alegasyon ng sexual abuse, harassment, rape, coercion at human trafficking, isinapi na rin siya ng House of Representatives patungkol naman sa mga di umano'y violasyon ng prangkisa nito kaugnay sa pagpapakalat umano ng kanilang host na si Jeffrey Celis at Lorraine Badoy na dating NTF-ELCAC spokesperson na if we remember last December ay na-cite in contempt at na-arresto sa loob ng House of Representatives nang hindi nila sinagot at pinaikot lamang ang usapan sa kanilang respective issue. Please, tumahimik ka. Kay Jeffrey Celis, ang pagpapakalat umano ng fake news patungkol sa 1.8 billion pesos na travel expenses raw ni House Speaker Martin Romualdez. Tinanong nila kung saan nanggaling at bakit ayaw niyang ibigay ang source ng kanyang impormasyon. Ang sagot ni Jeffrey Celis, galing ang source ng impormasyon na ito sa isang empleyado ng Senado at hindi nila maibigay kung sino ito because they're bounded by the SOTO law kung saan pinoprotektahan ng mga whistleblower at journalists sa pamimilit ng kanila or pamimilit ng kahit anong komite o judiciary na ibulgar kung sino nga ba ang nagsabi ng kung ano man na kanilang inireport. Si Lorraine Badoy naman, something to do with her alleged violation in advertising which violates their franchise or something. I'm not really sure or frankly interested. Gusto na ring bawiin ng prangkisa ang SMNI dahil sa di umano'y fake news, blatant red tagging, violation of broadcasting standards at marami pang iba. Kinda weird na ngayon lang sila umaksyon at hindi noong kasagsagan ng eleksyon that heavily benefited President Marcos and heavily disadvantaged then VP presidential hopeful Leni Robredo sa pagpepedal ng fake news. The Committee on Legislative Franchises, after exhaustive deliberation on the issues surrounding the operations of Suarezug Media Corporation, operating under the business name Sunshine Media Network International, has concluded that the grantee committed several violations of its franchise granted under Republic Act 1422. Kung kailan sila na ang kinalaban ng SMNI dahil sa awayan ni Duterte at ng House of Representatives at dahil sa pagtanggal ng House of Representatives ng confidential funds ni VP Sara Duterte, pagbaba kay former President and former Vice President Pampanga Speaker Gloria Macapagal Arroyo in the coup that was supposed to happen last June when Sara Duterte left Lakas CMD or Marcos's and Romualdez's party. Ganoon din sana ang gagawin ni Hontiveros kay Pastor Kibuloy, ngunit tinutulan ito ni Senator Robin Padilla at least for now or at least kahapon kung saan ay may ilang araw siya or at least natapos na kahapon para kumalap ng 8 pirma mula sa mga tao sa komite. I think it's a 14-person committee, that's why he need 8. So majority. Pumirma rito si of course Senator Robin Hood Padilla, Senator Amy Marcos, Senator Cynthia Villar at Senator Mark Villar with JV Ejercito or Senator JV Ejercito withdrawing his signature kasi it is not quote right. Ayon kay Senator Padilla, and even he said that he was a hero of him. Sabi rin ni Senator Cynthia Villar na kaibigan ko to, bakit mo siya paparatangan ng ganito? Tas ituturing pa nilang kaibigan at bayani dahil sa pagtulong nito sa bansa in multitudes of ways. Like sabi ni Robin Hood Padilla na lumaban daw siya sa mga NPA. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si Pastor. Kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong, wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista?
Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na ito. Lambihira, kampi-kampi naman to. Meron tayong korte, at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima, kung meron. Invoke rin ni Senator Padilla ang separation of church and state sa konstitusyon at sumang-ayon sa sinabi ni Senator Amy Marcos na ituloy na lang sa korte ang gustong ipasulong ng komite. Parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, Senator Go, Senator Cynthia, ako, pero hindi pa yata kami umaabot ng kinakailangan na 8 votes or 7 votes para ma-withdraw yung contempt order. Pero mulat sa poll talagang tutol ako sa pag-i-issue ng sabina. Yung ibang akusasyon ay napakatagal na, ba't ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay? Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Kaya gusto natin bigyan siya ng pagkakataon, higit sa lahat. Ang pagkaintindi ko, meron na rin mga kaso na pinila sa korte. Kaya't siguro huminahon tayo at wag naman natin na inaapi yung tao. With them giving various reasons as to why pero hindi sila umabot sa 8 o majority sa komite. You can watch my NIDW recap number 41 para malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari or nangyayari dyan after this video, of course. Subscribe. Iginit ng SMNI na ang tawagin nila ay yung current CEO ng SMNI at hindi si Quiboloy, ngunit sumugot naman na personal ang sabinan, meaning hindi dahil sa kanyang koneksyon sa SMNI ang dahilan kung bakit siya pinatawag sa hearing, which is kind of a weird retaliation considering para mo na rin sinabi na kahit sino ay pwede mong isabina at papuntahin sa representatives hearing dahil lang gusto mo or gusto mo silang papuntahin kahit na walang koneksyon yung paghahainan mo ng subpoena, which is of course not the case with Quiboloy, but still it's a bad precedent. I mean, I guess that's a valid way to force Quiboloy to either show up or risk being again cited in contempt, katulad ng ginawa ni Risa last week lang, which would lead to his eventual arrest, but it's just not good. Dapat may due process tayo kahit na gaano ka-vilified o gaano kalakas yung vibes na isang kontrabida at isang malicious actor si Pastor Quiboloy or any pastor or anyone for that matter with the allegations na kanyang ikinakahara, because it is a grave allegation. Sabi nga ni Senate President Mig Zubiri, hindi niya agad mapatawan ng warrant of arrest for Quiboloy to show up kasi nga kailangan mo to exhaust all possible options. Ang payo niya kay Ms. Risa ay magpatawag ng hearing in conjunction sa kanyang komite at magpataw ng show cause order upang magpaliwanag kasi kailangan daw i-exhaust yung every possible alternatives para papuntahin si Quiboloy before arresting me. So under the ruling of the Supreme Court, we must exhaust all legal avenues, in other words, due process. I don't want to be in violation of the Supreme Court ruling on the Farmally issue. And I kind of agree with Senate President Mig Zubiri. The fact of the matter is na kahit dun sa audio recording na ipinalabas ng kampo ni Quiboloy nang siya'y sabinan ni Risa ay isisigaw yan ng political, press at religious persecution dahil nga sa pag-iimbestiga sa kanyang kumpanyang SMNI, which is the press and political part, dahil ang dahilan kung bakit siya pinapatawag ay dahil nagpakalat raw ng fake news laban kay House Speaker Martin Romualdez. Tapos siya rin ang leader ng Kingdom of Jesus Christ, which is the religious part of the religious, political, and press persecution. Again, don't bite the hands that you fed to feed you later on. Lumahok naman sa isang rally kung saan dumalo si VP Sara Duterte, former President Rodrigo Duterte at marami pang kaalyado ni Pastor Quiboloy upang iprotesta and again, like sinabi kong political, press at religious witch hunt o persecution na ginawa umano ng House of Representatives at Senator Risa Ontiveros, decrying it as pamumulitika in its utmost sense. And I kind of agree, maybe gustong tumakbo ni Risa Ontiveros sa
pagka-presidente or even VP for that matter. Sinabi ng kampo ni Pastor Quiboloy laban sa show cause order ni Senator Risa na ang judikatura ang may jurisdiction sa kanya sa paglilitiga or paglilitigate ng kanyang mga alegasyon or at least yung alegasyon laban sa kanya at hindi ang legislatura at ang mga komite nito. Parang hinatulan na rin daw sa Pastor Quiboloy ng guilty with presumed guilt sa investigasyong isinagawa ni Senator Risa Hontiveros kasi nga of course one-sided lang yung mga story. And of course, wanted si Quiboloy so he can't really show up for that matter. Kasi nga kahit na si Senator Risa Hontiveros as the committee chair sa issues ng gender, women, and children and stuff, pero sinabi ni Senator Risa na hindi porket may criminal charge siya na hindi pwedeng i-compel to attend any hearing he was subpoenaed by, and ang arrest warrant ay dahil sa kanyang paglalapastangan, I think, umano sa authority ng Senado by not attending its orders and of course the committee chair's orders. Here are some more page 2s for your convenience. Marcos nasa Europa naman. Matapos ang kanyang pagbalik-balik sa Australia sa loob ng 1 linggo para dumalo sa kanyang state visit, umuwi tapos in the same week, bumalik sa Australia to Melbourne for the ASEAN Special Summit sa Australia. It makes you wonder bakit hindi niya nalang i-move yung kanyang state visit or just stayed longer instead of going back and forth, di ba? Sayang ang gastos. Mas mabuti kung nagstay na lang siya. But anyway, pumunta naman ng Europa si President Ferdinand Marcos Jr. upang bumisita sa Berlin, Germany at Prague, Czech Republic from March 11 to March 15 upang paigtingin palalo ang mga usaping ekonomikal, training at defense. Now, naging ubiquitous na or naging karaniwan na yung paalis-alis niya ng bansa for foreign trips, lalo na nung unang taon niya as the President of the Philippines. Binagsangan pa nga siyang Ferdinand Magellan Jr. ng Jeopardy, a popular game show sa Amerika after the Portuguese explorer that landed and was killed in the Philippines sa Cebu. We are back. The category Current World Leaders. Here's your clue. In office from 2022, the president of this country has taken so many foreign trips, a play on his name is Ferdinand Magellan Jr. Of course, umanga na naman yung ating mga netizens dahil tuloy-tuloy na naman daw yung kanyang mga foreign trips kung saan bumuelta ang DFA at si Marcos himself na hindi raw siya roon para gumala. Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? This is my schedule for today. Where's the paseo? Wala. You know, yung kasama niyo kami. You know, we don't make pasyal. Even in the places that I know or I've spent a lot of time with, hindi ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. Wala sa kanyang schedule ang magliwaliw at mag-enjoy, but to be honest, Mr. President, during a state visit, it is kind of a leisure or gala for the head of state. Lalo na kung ikukumpara mo relative to how the Filipino people do their leisure, which is kind of not at all. Hindi sila pumupunta ng ibang bansa para magliwaliw, kundi para magtrabaho at makapagpadala in the form of remittances at mga balikbayan boxes or packages. At so at the very least naman po, sana ay maging sensitive tayo sa perils ng ating mga kababayan at huwag masyadong magalit dahil ang nakikita ng tao sa mga numerous foreign trips nyo ay yung mga magagandang or glamorous parts ng pakikipagdiplomasya sa ibang bansa. Chocolate Hills, ginawang resort. Sa isang aerial drone shot ng isang sikat na YouTube vlogger na isina-showcase ang naturang resort, imbes na matuwa ang mga netizens sa isang one-of-a-kind view ng resort na ito, which is of course Chocolate Hills, tila naging cause of commotion at ridicule ang naturang resort dahil ito'y nasa gitna ng ating mga mind you, pristine dapat UNESCO heritage site at protected area na ang Chocolate Hills. They probably paid for the marketing or probably undisclosed advertisement para ipakita sa mundo yung pagbabalahura nila sa ating natural wonder. But again, they are kind of arguing the fact na hindi nila sinira yung beauty or wala silang tinanggal or sinira sa beauty ng ating Chocolate Hills. Maybe Dolomite would Bakit kayo nagtayo dyan ng resort sa isang natural wonder and a protected site by law? The resort should have never been built there in the first place. We ought to preserve the very few things that makes us unique as Filipinos. Kung babalahurain nyo na lang, kagaya ng nangyari sa pambansang photobomber ni Rizal sa Luneta Park, is anything sacred anymore to these incompetent fools? It's tacky and most of all,
privately owned, which is kind of the only thing I disagree with. Kung gobyerno ang pumayag or even ang mismong nagtayo ng tourism center to capitalize on this feature, then pwede pa siguro with, of course, great oversight from the Department of Environment and Natural Resources at Department of Tourism. Kasi it's not just the concern of the city inside of which the Chocolate Hills is found upon. Tandaan natin kapag illegal ang isang bagay, mas mahirap itong i-regulate. Of course, hindi siya illegal because they got the permit. Hindi mai-regulate ang isang business or at least yung commerce to enforce strict rules when it comes to the policies ng kanyang kumpanya. Ang kanilang aim is first and foremost profit and anything else is sec. Tapos nakita ko pa nga ang sinabi, hindi naman daw talaga siya profitable or hindi dinudumog yung resort nila. So why even build a resort there? It's just freaking weird. Dapat mas mataas ang premium nila. But anyway, itinakda na as a protected site ang Chocolate Hills, pero wag sanang maging masyadong pabaya. This is a one-of-a-kind thing. Tapos, ibibigay mo lang sa isang resort owner that doesn't really bring in the customers that would justify kind of commercializing this kind of view. Kami nga ang nagpapagawa ng bahay, as you can see, ang daming burokrasya, red tape, at patong-patong ang in-endure, or at least yung patong na bayad, ang i-endure para lang sila'y maituloy, or para lang maituloy yung original 3-floor plan ng aming munting bahay, which is, of course, the only thing that is holding us back ng aming munting bahay. Samantalang itong business owner na to, nakalusot ng ilang taong operasyon at konstruksyon. Fucked up thing about this is that the resort itself doesn't even seem to utilize the Chocolate Hills view to its full potential. Napaka-standard at run-of-the-mill resort ang nangyari. Sinabi naman ng nagme-may-ari sa resort na ang wala lang sila ay yung permit at yung environmental compliance. Hindi naman daw ito hinahanap o hinihingi, so why even bother, right? Nagpapasapasahan na rin ng blame ang DNR at yung gobyerno na nagpapasinaya sa Chocolate Hills in Bohol in a sort of hot potato game. Dahil ang sabi ng gobyerno ng Bohol, or at least yung mayor, or at least yung executive secretary, because somehow yung mayor hindi siya nakikita, inantay nila ang investigasyon ng DENR for half a year upang makapag-investiga at pagpapatupad ng temporary closure order tulad ng ginawa ng Taguig sa parke ng Makati that was, mind you, accomplished in less than a day, which is why nabigyan ito ng business at building permits. Ang sabi naman ng DNR, hindi na raw kailangan ng order ng DNR to close the resort dahil wala naman daw permit para mag-operate galing sa DNR or at least yung ECC. Marami pa rin nakitang mga establishmento ang nasa lugar sa Chocolate Hills, so we don't really know if it is indeed allowed for a globally recognized site to set up shop on. Pero if that's the case at meron silang kakulang permit, I don't think we have any say on that matter as of now. Talagang nakaka-disappoint na one of the few things na meron tayo na wala ang iba, or at least ibang bansa, that makes us unique, ay ginawa nating panibagong pagkukunan ng kapital at komersyo, pati na ang komersyalisasyon ng ating natural wonders that doesn't even utilize it properly para sa ikabubuti ng iilan at mga pribadong individual na ang tanging isipin ay ang paglago ng kanilang kapital, or at least take more or extract more from what they have invested in at the expense of our natural beauty. And I thank you. At yan ang pagtatapos ng News and Worthy Recap Weekly Edition for roughly the second week of March 2024. Mag-suggest more topics and or corrections to balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa pangapanood mga kapayang. For me, like, subscribe, and follow my links in socials on Avoid Joseph that would be linked down below. Sa susunod muli, paalam.